O ngayon ho, mga kababayan, eto naman, no? Si Robin Padilla, iba daw ang nakikita doon sa dahig, mga bossing. At yung mga ipinapakita daw po nung nandoon sa ICC o doon sa dahig o sa the Netherlands, ang dating Pangulong Duterte daw po ay isang bayani. Ha? Pa paano nangyari yun, Noybi? No? Biruin mo, ano? Sabi ng mga kababayan natin, halos 300,000 mahigit ang sinusweldo ni Noybi. Tapos makikita lang ho natin, mga kababayan, dala-dala daw po yung karton ni dating Pangulong Duterte. Kung saan-saan na. Di po ba? Parang may saltik na din ho, mga kababayan. Parang pinupuon at dinyo-Diyos na ho talaga nila. No? Sabi dito, yung pagtingin ng mga taga-Netherlands sa atin, o baka yung mga nakakahalubilo mo lang, baka yung mga nakakasama mo lang, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na buong Netherlands, malamang ho yan, yung nasa paligid niya lang ho, mga bossing. Di ba? Yung tipong, eto syempre kapag pupunta siya ho dyan, susunod ho yung mga DDS, syempre. Robin Padilla yan eh. Senador ng Pilipinas yan. Sumusuporta kay dating Pangulong Duterte yan. Lahat yung mga yon. Ano maririnig niya? Napakagaling po ni dating Pangulong Duterte. Hindi dapat napunta dito sa dahig si dating Pangulong Duterte. Natural, yun lang po ang mapapakinggan niya. Dahil napapaligidan po ng mga may sayad sa utak. Ay, hindi, sorry. Kasi naman si Maridjo kung ano-ano biglang pinapasok sa comment section. Nasasabi ko tuloy may sayad sa utak sila. Yung pagtingin ng mga lokal na mga taga-Netherlands sa atin ay parang ang dating tayo ay niloloko lang. Saan? 2017 pa yan, Binoy. Nung ikinaso sa kanya. Ngayon lang, di ba? Tayo ay sumusuporta sa isang pangulo na gumawa ng genocide daw ho, mga kababayan. No? Yan po ang perception dito sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista. Wait, saglit lang. Uy! Ibig sabihin, yung mga biktima, yung mga pamilya na naghahabol, tumatangis, umiiyak, ang tingin mo doon sa mga yon, komunista, Binoy? Grabe naman. Bilang isang senador ng Pilipinas, alam mo ba, wala ka nang magagawa kundi ba't adan? Alam mo ba na mamamayang Pilipino mo pa din yon at hindi mo sana pinaparamdam yung ganyang pagkabayas. Sineserbisyohan mo pa din yon, no? Bilang isang Pilipino. Bilang isang senador, hindi mo dapat pinaparamdam na meron kang pinapanigan. Biruin mo, ilan yun nagreklamo? Ilan yung mga patay? Nakakaawa ang dating Pangulong Duterte. Totoo ho yun, no? Dahil sa katandaan na. Pero kung ibabalik natin, yung mga nangyari, yung mga buhay na nawala, 20,000 hanggang 30,000 na mga buhay na nawala. Pinoy naman, no? Iparamdam mo na wala kang kinikilingan. Iparamdam mo na patas ka. Di ba? Hindi ho, mga boss eh. Biruin nyo ho, mga kababayan. Ang gobyerno natin, no, binigyan po ng pag-asa. Sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan po ng pag-asa yung mga kapwa natin Pilipino na eto, hindi pala porket mahirap tayo at mayaman yung mga nakalaban o kumalaban o kinalaban natin, wala na tayong pag-asa. Talo na agad tayo. Di ba? Ipinaramdam ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan yung kaso ni Buloyski
na kahit superpower pa yang si Buloyski, no? Basta may nagreklamong isang alias Amanda at meron namang nakasuporta na mga ebidensya yung bata, kailangan panagutan ni Buloyski yan. Kayo, alam namin, kaibigan nyo ang dating Pangulo, kaibigan nyo ang mga Duterte, pero senador kayo no? Kailangan iparamdam nyo sa mamamayang Pilipino na nasa gitna lang kayo hanggat hindi natatapos o hanggat walang desisyon. Matatakot lalo ang bayang Pilipinas niyan o yung mga kapwa natin Pilipinong maliliit ho. Naku, wag mong gagalawin yan. Bakit? Back up niyan, senador. Sabi ni Bugi Arellano, Mark, pang cartoons na lang si Robin Padilla. Hindi totoo mga kababayan. No? Matatakot ang mamamayang Pilipino sa kanila. Bakit? Huwag mong kakantiin yan. Bakit? Back up niyan, Robin Padilla. Huwag mong kakantiin yung isa sa kung sino man, mga bodyguard o mga kung ano man malapit kay Robin Padilla. Bakit? Back up niyan, senador. Di po ba? Ano po sabi? Ni sino ba? Erap Estrada ba o si Noynoy Aquino? Si Noynoy Aquino ang sinabi, kayo po ang boss ko. Pero kay Robin Padilla, harap-harapan po sinasabi sa atin. Ano? Sabi po ng boss ko, kung sinabi lang po ng boss ko na i-contempt po kayo, General Torre, o kung na i-contempt po kayo, i-contempt ko po kayo. Biruin mo yun? No? Hindi na yata nila alam kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya napagtatawanan na ho, mga kababayan. Biruin mo, harap-harapan sasabihin na sabi po ng boss ko, boss, yung boss mo ba senador ba yung boss mo? Karton! Hindi! Ayun, nando sa Hague. Nasa The Hague, yung boss mo. Bakit? At ano ang power niya para sabihin na sige, i-contempt po yan. Di po ba? Sige, i-contempt mo yan si kasi pinakulong ako niyan. Dapat etong mga to, ewan ko kung merong mga taga-advise tong mga to. Feeling ko wala Feeling ko wala mga taga-advise to. Na yung mga hindi dapat sabihin, no? Sa madlang people, sinasabi nila. Na yung mga, hindi pwede kasi ang iisipin ng sabayan ng Pilipino, si Duterte ang boss mo. Huwag mo sasabihin yung mga ganun yung mga simple na lang mga kababayan. Alam natin na sila magkakaibigan, yan, sabi niya, boss niya, di boss niya. Diba? Pero, hindi mo na dapat sinabi yun. Mahina, no? Sabi nga ni Katonying, dapat nirerendahan nyo din yung inyong mga bibig. Sinabi ni Katonying yun sa vice-presidente. Yung mga alam natin, galit ang vice-presidente kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Pero dapat pinipigilan niya din yung mga sinasabi niya. Ito parang kulang sila sa mga ganun, mga kababayan. No? Sabi, yan po ang perception dito sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista. Ipaliwanag natin kung sino si Digong sapagkat ang alam nila puro kasinungalingan. Wait lang. Mas magaling ka pa sa ICC. Yung ICC wala pang judgment. Ikaw sinasabi mo na kasinungalingan yung mga sinasabi nung pamilya na nang nabiktima. Diyos ko, Binoy.